Okay, meron ako ditong provided na answer sheet. Ito ay downloadable na makukuha mo. From PRC ito. Ito ay sample answer sheet lamang. Basahin muna natin mga important reminders na makikita natin dito sa answer sheet, which is ito. Okay, sa una, do not use too much pressure. Use standard number 2 pencil only. Make the mark dark and straight. Mark like this and not like this. So, dapat ang pag-shade daw is ganitong maliit na box, hindi tulad ng cross, dash, at slash. Itong maliit na box lang. During your exam, walang anything na makikita sa table kundi ang paper mo lang and then your pencil. Okay? Mag-provide ka ng pencil na 3 or more. Importante, meron kang spare na pencil. Dahil kung halimbawang napudpod or nabali ang pencil mo, at least meron ka ng spare pencil na nasa table mo para hindi na mabawasan ng oras mo sa pagtatasa. Importante, nakaprepare na lahat ng pencil na nasa table mo. At ina-advise, ang pencil na dapat nang gamitin ay number 2. So, itong mga fill up mo dito, ang gagamitin mo dito is black ball pen na i-instruct naman sa inyo ng inyong proctor. Importante din sa pagsagot is wag kang mag-skip. Or hanggat maaari, wag kang mag-erase. Bakit? Mamaya explain ko sa inyo kung bakit sinasuggest ko na wag kang mag-skip or wag kang mag-erase. Okay? So, focus lang natin ito answer sheet. So, ayun, medyo malabo siya, no? So, mag-print na lang kayo ng medyo mas malinaw at saka color black. So, okay. Start natin. Sa tamang pag-shade, i-notice mo na ito ay may dalawang bracket sa itaas at sa ibaba. So, ito, gagawin mo lamang siyang para magdodrawing ka lang ng box. Sundan mo lang yung bracket na yon. And then, shade mo lang. Sundan mo lang yung line. And then, gumawa ka ng maliit na box. Malinis at mabilis po dapat ang pag-shade ha. Dito po kasi, dinemonstrate ko kaya medyo mabagal. Do not put too much pressure. Pero, importante na bumabakat siya sa likod. Katulad nito. Kung makikita nyo yan, kung manonotice nyo, ito ay nag-i-emboss ng kaunti. Pero wag naman to the point na mabubutas na siya. Napaka-importante na medyo nagbakat yung likod niya, pero wag naman to the point na mabubutas ang papel ninyo sa pagsagot. Okay? So, next, paano naman yung sinasuggest ko kanina na wag kayo mag-skip? Wag kayo mag-i-skip kasi kung halimbawa, sa number 2, mahirap yung sagot, hindi mo alam yung isasagot mo dahil yung nasa sa isip mo na sagot, wala naman doon sa given choices. So, kung wala, ipag-pray mo na lang yon and then, mag-shade ka na lang kung ano. So, ano dapat mong gawin? So, ikaw ay mag-hula hoops na lang. So, tingnan natin ha, kung halimbawa mag-skip ka. Halimbawa, mahirap tong number 2. Wala yan sa choices yung sagot mo. So, sa number 3 naman, napakadali lang ng question. So, parang sinasabi lang dito, sino yung 16th president? Example lang ha, 16th president. 16th president of the Republic
of the Philippines. So, sino ba? Diba si President Duterte? Kung halimbawa, nasa letter A siya, tapos alam na alam mo yung sagot ng letter A, si Mr. President. So, sasagot ka ngayon. Akala mo naman sa pagsagot mo ay nasa number 3 siya. So, akala mo naman ngayon sa pagsagot mo sa question number 3, mapapasagot ka naman sa answer sheet number 2. So, doon ka naman mapapasagot. So, sa next question number 4, ang question naman is, madali lang din. For example, ang tanong sa number 4 is, what is the result of 2 addends equals, ano ba ang sagot? Diba? Sum. So, for example, ang sagot na sum ay makita mo sa letter C. So, yung question number 4, malalagay mo naman sa answer sheet number 3. So, pagsagot mo sa number 3, nandun si letter C. And then, yung question number 5, mapupunta sa number 4. Yung question number 6, mapupunta ang answer mo sa number 5. So on and so forth. So, napaka-importante na hindi ka mag-skip kasi pag ginawa mo yon lahat yon mali na. And then, isa pang tip, every 10 questions, lagi mong i-check kung ito bang number 11 na tanong, number 11 pa rin ako magsasagot. Ito bang number 12 na question? Sa number 12 answer sheet pa rin ba ako nagsasagot? So, napaka-importante na i-check mo every 10 questions. Kung nandun ka pa rin sa tama o sa designated answer sheet mo, ikaw ang nagsasagot. Okay? And then, kung hindi mo naman maiwasan na mali ang sagot mo at sigurado ka na mali ang sagot mo and then nakita mo yung tamang answer, halimbawa sa number 4 or halimbawa sa number 3, meron kang sinagot na akala mo ito yung tama pero nagkaroon ka ng pagbabago ng isip na sigurado ka na sa letter B yung tamang sagot. So, hindi yan katulad ng civil service na i-ex mo lang siya is pwede na and then magsagot ka lang ulit. No, hindi po pwede ito sa board exam. So, ang dapat mong gawin is, i-erase mo siya ng dahan-dahan lang. And then, diba, ang sabi ko sa inyo is, dapat naka-mark or naka-emboss ng kaunti doon sa likod para bumakat lamang. So, punas ng kaunti. Dapat malinis ang pagbubura. So, yung kabilang side, dapat i-flatten mo rin. So, ano bang number yun? Tapatan mo lang siya, para ka lang naglalaro sa ballpen, alam mo yun? Yung minamark mo yung kabilaan. So mag-erase ka rin sa likod just to flatten doon sa emboss part. Okay? So, pagbalik mo, okay na siya. Ano ba yung tamang sagot na siguradong-sigurado ka? Sabi mo, letter B. So, mag-mark ka ulit doon from outside. Follow the pattern lang from outside and then shade up to inside. Okay? So, madali lang yon. Okay. Iwasan mo rin na meron kang katabing tubig sa table mo. Dahil pag ito nabasa, hindi na to ma-read ng computer. Okay? Naintindihan nyo? Wag kang maglalagay ng anything sa table mo kundi answer sheet lamang and then your pencil. And then, kung halimbawa napudpud na ang iyong pencil at malabo na ang pagkakamark, that's the time na kailangan mo nang palitan ang pencil mo with your extra pencil na
naka-ready sa tabi ng table. Okay? So, yun lang yung mga important tips. At kung ikaw ay magtasa ka na lang during break time kasi after 2 hours naman is meron kayong 10-minute break or 1 hour break, depende sa vacant ninyo. That's the time na pwede ka nang mag-sharpen ng yung pencil. Okay? So, sana nakatulong tong mga tips ko sa pag-shade ng inyong answer sheet. And sana makapasa kayo. And good luck everyone!